Tungkol po ito sa pulburon. Although natanong ko na to sa inyo, noon daw po bang nagpa-drug test si Marcos Jr., present daw po ba kayo? No, I was not. Okay. Because the situation prevailing then, I'm not justifying, just a brief background. The situation then, I think it was still yung lockdown. And ang movement ng tao pa isa-isa. So, hindi talaga pwedeng, puntahan natin, sama-sama, etc. Because I remember, even when I served the results in three agencies, pag-isa lang din ako dahil bawal pumasok. Okay. So, hindi nyo na-witness? So, hindi, wala akong okay, malinaw yan sa ating mga kababayan. So, ang nakita nyo na lang is result, right? Tama. So, at this point in time, hindi pa rin po tinitake seriously ng presidente ang challenge ng taong bayan na again, kailangan talaga natin siyang kulitin para magpa-test? Balikan ko yung sagot ko sa iyo, Maharlika. Kung ako inakusahan ng kung sino man, and readily, I will submit myself to anything. And especially if you're the highest leader of the land. Because mahirap mag-govern pagka pinagdududahan ang iyong integrity. Regardless of who is the president, I'm speaking objectively na sa Filipino. Kahit siguro sa ibang bansa nangyari ito, mahihirapan magpatuloy mag-govern hanggat may mga hanging questions at serious imputation or allegation hurled. Itong masakit. Nung katatapos lang na naglingkod ng Pangulo na sinundan mo. So mahirap di ba? And then hindi pa tinitigil yung charter change na pwede naman. Hindi tinitigil yung pagkalikot sa pondo ng 2024 na nasa 700 billion. And now maybe people, especially those who crafted this, are laughing at me, at you, at us, because maybe our figures are inaccurate, 700 billion, baka 600 lang, baka 800 billion. Precisely our point. Because tinatago ninyo sa amin. Kaya kami, yung ibang kaibigan namin, nag-extrapolate na lang. Yung iba naman, based on kanilang mga informante na nakakala sa kung saan, na nandiyan yung 700 billion. But, whether it's 1 billion or 700 billion, that's downright corruption. That is unconstitutional. Yung hearing din sa Senado, merong lumabas na, again, feel free to correct me on the figures, 27 billion na sinasabing akap. 26 billion na hindi naman pala kasama doon sa pinirmahan ng mga senador, pero yung final form ng budget ay naroroon ang masaklap na pirmahan o pinirmahan. At ngayon na nga ay isang ganap na batas. So, hindi pa naman tapos. Sana, madesisyonan dahil I think may kaso na yan sa Korte Suprema. Antay na lang natin yung magiging husga ng kataas-taasang hukuman.